Ayan, hello. Okay. Ayan, so this is the flow to system. Madali na natin. Okay. So this is the flow to system. So this will be the homepage. So si user, if binuksan niya yung app natin or yung software natin, ang bubungad sa kanya is gantong UI. Okay? Placeholder lang to Wala, di pa to as in yung UI natin. Pero para mapaliwanag ko lahat ng functionality sa inyo, dun sa may ano, ito muna. Okay? Ayan. So basically, ito yung ano natin. So this is the homepage or yung tinatawag natin file reader page. Meaning, pag nag-drag dito si user, dito, sa malaking, ano na to, space na to, nag-drag ng file or nag-drag and drop or sorry, di ko nalagdag yung add file. So if si user, kinlik niya to, ito, yung space na yan, mag-open yung folder. Okay? Mag-open yung folder. Mostly, downloads. Ayan, dito yan mag-open. And then, pipili si user ng ilalagay niya dyan. So, mostly, tatanggapin lang yan nito is ano lang, video files. So, if hindi siya video file, hindi siya malalagay dyan. So, ayan, kunyari ako si user, ayan, punta ako dito, pili ako. So, hanap ako dito ng mga video, just for example. Then, pag kinlik ko to, ayan. So, let's say, kinlik ko to, itong One Piece, EP645, mapupunta siya dito. Okay? Mapupunta yan siya dyan. And pag napunta siya dyan, si user, pag kinlik niya yung show, mag-show siya nung mga details ng file na yon. Ano yung mga details na yon? So, nandito siya sa UI contents. Tignan nyo na lang siya dito. Okay? So, ito siya. Ito yung mga details na ipapalabas niya. The video thumbnail, the file name, codec ng video and audio, container, kung ano yung container niya, MP4, Matroska, yan, subtitles, metadata, file size, ilang GB siya, ilang MB siya, ganun. And also, lagay na rin natin duration, kung gaano kahaba siya. Okay? 1 hour ba? 24 minutes pa? Ganun. Okay? And then, balik tayo dito. Ayan. So, paliwanag ko sa inyo. This one, the triangle, ito lang naman yung logo natin. So, wala na yan. And then this one, this is the toggle. This toggle, ito yung, ano natin, light or dark mode, which is ito. Saan yun? Ito, dark and light mode yan. Yung toggle na yan. Okay? Then, ito naman, yung kulay red na circle, ito yung user settings natin. So, pag pinindot yan ng user, ito, pag pinindot niya to, ang mangyayari is that mag-open yung settings para sa user. So, mostly dyan, ang magiging ano lang dyan is to change user using Gmail, tapos to change username dito sa may application natin. Yun lang mostly yung magiging ano sa settings na yan. So, iniisip pa natin kung ano pa ilalagay din. Then dito, ayan, yung may kulay red sa loob, ito yung tinatawag nating homepage na icon. Okay, icon to. So meaning, yung red is nandito tayo sa my homepage, which is ito. Meaning lang yan ng red, okay? Makikita nyo yan. Sa susunod, yung red nandito sa pangalawa, meaning nasa conversion page tayo. Okay? So, ito, puro icon lang naman to. So, ito yung homepage, ito yung conversion page. Pangalawan to, yung pangatlong bilog. This is the queue list or queue page. Then, this is the settings. Okay? Yung pang-apat. Then, this button, the show. Ayan, napaliwanag ko na pala ito. Then, this one, yung maliit na bilog dito sa baba, sa footer natin. Ito yung, ah, wait lang, nakalimutan ko. Ito yung, where's the footer? Ito, yung notification. Meaning, dito lalabas lahat ng file na tapos na completed na ng conversion. Okay? Mostly sa conversion lang naman to. Okay? Na completed na conversion, files na nag-error or nag-failed. Okay? Dito lalabas yon. Pag click ni user to, mag-open ng panibagong, ang tawag dito? Panibagong window, which is panibagong square. Okay? Panibagong window that will show kung anong mga files yung mga completed na, successfully na converted, or yung mga nag-fail or nag-error. Then this one, yung pangalawang bilog dito, ito lang naman yung
tinatawag nating ano, ay tinatawag, sorry. Ito yung, 'pag kinlik mo 'to, check ng ano, ng application or ng software na if may bagong FFmpeg na version, which is dito. Kasi lagi silang nag-a-update, okey? Lagi nag-a-update 'tong FFmpeg na 'to. So, if lagi silang nag-a-update, ayan. So, pupunta siya dito, iche-check niya if may bagong update dito or dun sa using the API, iche-check niya. Ayun lang. Then, ang gagawin niya pagche-check niya if may nakita siyang bagong update, ayun, babaguhin niya or i-install niya or i-a-ask niya si user. May lalabas dito na parang prompt na ganyan. I-a-ask si user, "You want to download, want mo ba i-download 'to, yes or no?" Yung bagong version, ganyan. Okey? Ganyan siya, ayan. Then next, punta tayo dito. So next, punta tayo sa conversion page. The conversion page naman, as you can see, marami-rami 'to. Ayan, yung red, nandito na tayo, means nasa conversion page tayo. So, napaliwanag ko na 'to. So, punta tayo dito. So, ganun pa rin siya sa homepage, drag and drop pa rin siya. Dito naman, sa yung homepage natin or dun sa file reader page natin, doon binabasa lang natin yung, data nung file natin or ng video file natin. Dito magko-convert na tayo, okay? So, dito sa conversion natin, ang gagawin natin dito is yun nga, magko-convert tayo. So, ano-ano ba yung mga functionality ng mga nandito? Dito, yung ano na 'to, hindi 'to drop down. So, 'pag kinlik 'to ni user, mag-o-open uli yung folder. So, as you can see, sana makita nyo. Ayan. If click, open folder to set the location of the output converted files. Meaning, pag kinlik to ni user, magsiset siya kung saan ilalagay yung output files after successfully ma-convert ng mga video file niya. Let's say, for example, kinlik ko to, mag-open yung folder. So, mag-open yung folder. Let's say, for example, gawa akong bagong folder dito. So, pag gumawa ako, lagay ko output. Then, 'yan, 'pag nilagay ko diyan, so may lalabas diyan, 'pag meron ditong select na lalabas, 'pag kasi 'di ba nakaganyan lang 'yan, hindi siya fully, na 'pag inopen mo kasing folder, hindi siya fully, tawag dito ba, fully nakaganito, naka naka-full screen. So, meron ditong button na select. So, ang mangyayari diyan, lahat ng output mapupunta sa folder na 'to 'pag ayan. So, basically nagse-set ka. Yun yung tawag dun, 'yan. And then, ayan, tapos na tayo dito. Then this one, ito yung tinatawag itong icon na 'to, this icon is yung 'pag kinlik mo 'to mag-o-open siya ng panibagong ano, box, okey? Mag-o-open siya ng panibagong box or window, okey? Then sa may ano na 'to is dito tayo pipili ng conversion. So dito sa unang drop down natin, drop down 'to 'pag may pa-ganito, Sa unang drop down natin pipili si user kung audio codec lang ba, kung audio codec, kung video codec, kung format, or kung anong tawag yung isa, container. Okay? So, ano yung pagkakaiba nung apat na yon? So, yung audio codec, meaning yung video file na ida-drag ni user dito, or kung marami man yon, ang babaguhin lang nun is yung audio codec nung ano na yon, nung video file na yon. Pag audio codec yung pinili niya, okay? And then sa video codec naman, same lang din. Video codec lang yung babaguhin. Then pagdating sa container, yun yung mga tinatawag nating MP4, Matroska or yung MKB, .mob or movie. Yun yung container. So container na yun, pag pinili ni user yun, ang gagawin ng system is mag-a-assign si system ng recommended or yung pinaka-common na audio codec and video codec dun sa pinaka-common or compatible, okay, na audio or and video codec dun sa may specific format na pinili ni user. Let's say for example, nag-drag and drop ako dito. Nag-drag and drop ako dito ng ano tayo video, balik tayo do'n. Ito, nag-drag and drop ako dito ng MKB, itong One Piece EP6x7. So, nag-drag and drop ako dito. So,
pinili ko yung format. Gusto ko siyang gawing MP4. Okay? Gusto ko siyang gawing MP4. Ang mangyayari doon is, ito, meron na akong na-convert. Ayan, ang mangyayari doon, so let's play this. Ayan. Kung makikita nyo, yung codec niya, ito, video codec to. So, naka H.264 siya or MPEG-4 APC. Then, itong codec naman ng audio niya is naka A52 or yung AC3. Ang mayari, ipinili ko yung dito, MP4. Pag pinili ko yung MP4 dun sa container, ang mangyayari doon is, ang gagawin ni system, ang i-assign niya doon mostly is H.264 sa video codec, and the most compatible sa MP4 kasi na container is ACC na audio codec. So, meron na akong kinonvert dito. So, let's check. So, check natin. Ayan, naka H.264 siya. And then, ito naka AAC siya. Okay? Kita niyo, pagkakaiba, ganun siya. Yung mangyayari. And then, next is yung formats. Sa formats naman, dun sa formats, pwedeng gumawa si user ng custom formats niya dun sa may settings natin. However, meron naman tayong mga recommended formats. Yung mga recommended formats na yon, yun yung mga tinatawag nating for editing, for video streaming, for TV playback. So, dun sa may format naman na yon, yung mga format, na yon, may nakaset na tayong mga recommended or mga common, basically, or compatible na combination ng container, video codec, and audio codec. Okay? So basically, format, pag pinili sila ng format, yun yung pinaka-bandila. Meaning wala na silang iba pang babaguhin. So yung formats yung mga recommended formats, para talaga siya sa mga gustong gumamit ng applications natin pero hindi sila ganun maalam sa pag-manipulate ng codecs or ng container or yun nga, ng dalawa or ng tatlo, audio codec, video codec, or ng container. Okay? Dito naman, straightforward. Pag pinili ni user yung container, pipili sila dito kung anong container gusto nila. Ganun din pag pinili nila yung format, pipili sila dito kung anong format yung gusto nila. Ganun din sa may codecs, audio or video, pipili sila kung anong codec gusto nila. Okay? So, ito yon. Yung sinend ko na nakaraan na list, which is ito, mga codec. H.264, 265, yan, pipiliin nila yung mga yan. Then, ganun din sa mga container. MP4, ganun, ganyan. MP4 mo, ayan. Then, once makapili na, okay na to. Ito pa pala, resolution. Sa resolution, ayun, yun lang din yun. Resolution, pipili sila kung 1080p ba, 720p, 4K, 2K resolution, ganun. Then, ayan. After mamili si user, tapos na siya dito, ang gagawin niya, either, let's say for example, co-convert niya. Let's say for example, naglagay siya dito ng uh, more than one na file, which is, let's say, 3. Pag pinindot niya yung convert, ang mangyayari dyan, si system, ang gagawin niya is, ililist niya yung pagkakasunod-sunod ng file na yon. Okay? Nung tatlong file na yon. Meaning, may mauunang i-convert, then pagkatapos na isa, i-convert naman yung pangalawa. And then, pagkatapos ng pangalawa, i-convert yung pangatlo. Pero sa batch convert, yung tatlong yon, pag pinindot ni user yung batch convert, ang mangyayari doon, sabay-sabay siyang i-convert ng system natin. Okay? Ang gagawin ng system natin is gagawa siya ng batch file para sa tatlong yon. So, yung batch file, siya, CMD file siya or command prompt siya na gumagawa tayo ng pagkakasunod-sunod ng file or ng list kung paano siya paano natin i-convert yung tatlong files or yun nga, yung sabay-sabay na files na yun, paano siya i-convert. Ganun yung gagawin niya. Okay? Ganun yung gagawin. Tapos, ayan, papakita ko sa inyo yung process kung paano mag-convert. So, ito, wala pa tong GUI pero need nyo makita kung paano siya. So, after pindutin ni user, either convert or batch convert. So, wala pa akong nagagawang batch file dito. Pero isa-isa pa lang kasi siya. Pero try natin. Okay? So,
Open the terminal. Ayan. So, time natin, Python, ffmpeg, CLI, file, conversion. That's right. Okay. Ayan. So, parang ganito yung mangyayari dun sa system natin. Pero dito, naka-CLI pa lang tayo. So, enter input file name. So, let's say for example, I want to convert tong, ito na lang pala, itong 646. So, ang gagawin ko, copy path, copy as path. Ayan. Itong path na to, ayan, itong path na yan, sa system natin, ang mangyayari dyan is pag pinindot ni user itong convert or batch convert, kukunin niya yung information nung mga nakalagay ng file na to. Isa na doon is yung itong tinatawag nating path nung file na yon. Okay, ito. Yan. Ito yung path na yan. Kukunin ng system natin yan or ng application natin yan. Pero dito, need natin mano-mano ilagay since hindi pa siya naka-manual or wala pa tayo yung GUI natin eh. So, hindi ko pa nagagawa yung back-end. So, para lang mapakita yung process, ito lang muna. Okay? So, enter. Ayan. So, pwedeng pamili si user. Ayan. Pwede mamili si user kung video codec lang ba ang i-convert niya gaya na explain ko kanina, audio codec lang ba, or babaguhin yung format, ay yung container, or ano siya, pipili siya ng format na gusto niya. Or kung gusto ni user, pwede rin siyang mag-extract ng audio sa video na yon or mag-extract ng video. Okay? Let's say, for example, want natin palitan yung container dito. Since ito, naka-patros ka siya, gusto kong palitan to ng MP4 gaya nitong one piece na EP645. So, punta tayo sa container, then click natin itong number 1 which is yung MP4. So, 1. Ayan, ito naman. So, meron din ganito sa system natin pero sa backend na to gagana. So, either si user mamimili siya ng kung ika-copy yung stream, meaning kung walang babaguhin lang yung container or babaguhin lang yung box kung nasaan lahat ng data. Okay? Ito yung meaning nun, yung copy stream. Meaning, walang babaguhin sa codec natin, sa audio codec, sa subtitles, pati sa my video codec or pati other metadata natin or magre-re-encode tayo ng stream. Meaning, ang gagawin ni system is kung ano yung compatible, much more common na ginagamit sa mga MP4 files gaya nito, kaya nga ng paliwanag ko kanina, which is yung H.264 pati AAC na codec, yun yung ilalagay niya. Since hindi naman natin need yun, ikakopy lang natin para rin matulin yung conversion. Okay? So, 1. Ayan. And then, yun din sa system natin, mamimili din si user kung yung default ba, default na naming convention yung ilalagay natin or maglalagay siya ng custom name. So, let's say, want ko maglagay na custom name. Ayan, enter file name, middle extension. So, lagay natin one piece, EP646. 646 ba to? Wait lang. Sorry ah. Yep. 646 converted. Ayan, yan yung gusto kong name. So, enter. Ayan, nagko-convert na siya. Ayan, tapos ito, ganito yung lalabas sa may ano natin. Pero dito, CLI pa lang siya. So, hindi siya ganun kaganda. Pero ganito yung progress bar doon sa, mamaya makikita nyo. Ganito yung progress bar na mangyayari doon. So, tapos na siya. Ayan, convert na siya. So, let's try. Check natin if nandito na siya. Ayan, dito na siya. Naging MP4 na siya. So, check natin if check muna natin yung ano nito, stream nito, audio codec and video codec. So, naka H.264 siya and A52 or yung AC3. Since hindi naman natin binago yung codec natin, titingnan lang natin kung ano meron dyan. So, Ctrl J, same pa rin naman sila. Okay? Ayan. Ayan. Wala na siya. Okay. Okay na siya. Ayan. So, ayan. Okay na. Exit muna tayo. Ay, mamaya na pala. Pakita ko pa pala yung iba. Ayan. Ganun nangyayari
sa may ano natin, sa tawag dito, conversion page. Now, next, sa ano na tayo? Sa my queue page. Okay? Sa queue page naman, by the way, yung mga ilalagay dito, check nyo na lang dun sa my UI na tab natin, which is yung UI contents. Nandun na lahat ng information kasi. Ayan. Ayan. Then dito, pinaka-last, yung queue page. Dito lalabas lahat ng mga kino-convert natin. Okay? Lahat. Then, meron siyang balikan na kayo isa-isa. Dito lalabas yon. Okay? Lahat ng kino-convert natin. Current na kino-convert natin. So, dito, sa conversion utility, check nyo na lang din sa may UI contents. Ito siya. Saan yung conversion utility natin? Ito siya lahat. So, pag tinrap down natin yan, pwede silang ito. Pwede nilang i-pause lahat ng kino-convert, i-resume, i-restart yung mga failed, i-cancel lahat, i-clear yung mga completed na or yung mga na-played, or auto-clear. Ito iba pala to. Hindi yan kasama. Dito yan. Yung itong auto-clear na checkbox to rin. Hindi yan checkbox ano to toggle to Ito, toggle to. Naka-toggle, which is ito yan. Yung auto-clear. So, yung auto-clear, toggle siya. So, kung i-on mo siya or off, pag naka-on siya, meaning, ayan, i-clear or delete yung mga previous files once the conversion is completed. Meaning, let's say for example, nag-convert tayo kanina, di ba? Yung 646 na to na MKB, i-delete niya dito sa folder nito. I-delete niya yan. Tapos, pag natapos to, ilalagay niya to. Meaning, mabubura na tong previous file or yung original, papalitan ng converted. Ganun yung mangyari doon. Also, i-clear niya rin to sa queue page, which is yung page natin na to. Ayun lang yun. Okay? On and off. And then dito, meron tayong dalawang, nakalimutan ko lagyan, sorry. Wait lang. Edits. Ayan. Nakalimutan ko lagyan ng toggle din to. Oh, shit. Happened. Nakalimutan ko rin. What the fuck? Ayaw niya mag-ano. Ayan. Ayaw pa makisama. Okay. Oh my God. Lagay ko dito. Ayan. Ayan. Okay. So, this one, meron pa tayong another toggle dito. Hindi pala siya on and off. Yung toggle na to, meaning, pwede kang mag-toggle between these two. The table view and the grid view. Okay? So, meron tayong dalawa. So, check nyo na lang dito sa UI. So, meron siya dito. In-specify siya dito. Ito, grid view and table view. So, anong pagkakaiba nila? So, pag tinagel mo, so una, yung pinaka-default natin, naka-grid view siya. So, yung grid view, ganito yung itsura niya. Okay? Ganyan. So, lalabas dito sa grid view para siyang naka-box na sa gilid. Okay? Tapos, nandito yung tinatawag nating thumbnail. Ito, thumbnail to. Then, mga description nung video file na yon. Title, gano'ng kahaba, or yung MB, ganon, ganyan. Audio codec, ganon. Pati progress bar, which is yun nandito. Itong progress bar na to, yan, ganyan yon. Yung progress bar na yan, itong pinakababa na yan. Meaning, mas maganda siya sa GUI natin, hindi yung ganito lang. Okay, may progress bar na ganyan din. Then, maglalabas din siya nung ganyan, yung progress, then estimated time, ayan, ayan, ganyan. Then, ito, yung tatlong, ano na to, dot na to, pag kinlik ni user yan, lalabas dyan, pwedeng, may lalabas dyan, which is, uh, ayaw maglagay. Dito pala, ayan, may lalabas dyan. Pag kinlik niya, may lalabas dyan. May tatlo dyan. Una, resume, dito, pause, ito, resume to, pause, and then sa baba, cancel. Okay? Ayan, may cancel siya dyan. So, meaning, specific, you can pause, resume, or cancel a specific video file. Okay? Hindi yung lahatan. Dito kasi pang lahatan dito sa utility natin. Okay, gets? Ayan. And then, pag tinagal ni user to, click niya to, nagtagal siya,
mapapalitan niyan ng sys view, okay? Huwag niyo na lang pansinin na hindi pantay-pantay, basta alam niyo na yan, naka-list siya. Lalabas dito yung tab name, and then yung mga information. Ayan, ganyan. Title, other information, metadata, ganyan, ganyan. Then, the progress bar. And then, ganun din. Pag kinlik to ni user, lalabas yung, ah, maglalabas ulit ng window. Maglalabas siya ng kung resume, pause, or cancel. Ayun lang, yung page. And then, dito sa baba yung settings. Wala na naman mapapaliwanag dyan. Check nyo na lang yun dito sa may UI contents natin na tab. Ito na kasi yung sa settings page eh. Ayan, mag-ano lang sila. Magsiset lang sila, either magsiset lang sila ng panibagong key bindings para sa keyboard shortcuts. Mamimili lang sila ng themes. Ganun lang. So, puro mga drop down lang naman yun eh. Or click-click. Ganun lang siya. So, check for updates. Mag-click lang sila ng button dyan. Language, drop down uli. Default output folder, parang yung ito lang yun. Kanina. Saan yun? Ito, parang ganyan din yun. Pag kinlik nila, magsiset lang din yun. Magsiselect ng folder kung saan ilalagay yung mga output. But this time, naka-default na. Okay? Naka-default na or dun na pupunta lahat ng kino-convert na file if hindi nag-set dito si user ng pagpupuntahan ng file niya na dinrag niya dito sa conversion page. Okay, gets? Then, advanced option, ayun lang yun eh. Magke-create lang sila ng formats, parang ganito lang din naman yun. Parang ganito lang din. Ayan, ganyan. Mamimili lang naman sila ng conversion ng mga audio codec, ah, ng mga video codec, kung anong video codec nun, and yung container. Ganun lang din, puro drop down. Then, ayun din. Then, magsiset ng default container, drop down lang din. Parang ganito lang din yun. Yeah, ganun lang. Pero dito is, yun nga, isang diretso lang siya dun sa setting page. Ayun lang. I hope na gets niyo siya. Ayan, good night. Tapos, ask niyo na lang ako if may mga tanong pa kayo regarding sa flow ng system or may mga nakalimutan ako. Pero yun lang siya halos. Ayan, thank you.